Hello, magandang umaga. So far, so good. So, ito po ang aking assessment sa pagtakbo po ng impeachment trial ni Sara Duterte. So far, so good. Sa ilang araw, 2 araw, na ba nag-hearing sa confidential fund, wala namang napatunayan na may binulsa si Sara na pera. Yan ang pinakamaganda doon. At ang nauna, yung sa kaso ng mga grave threats, napatunayan naman na may katwiran din pala siya. At napatunayan naman wala talaga na. Hindi naman grave threats yun. Ang problema na kay Sara, kung walang dahilan, nagsalita siya ng ganon. Napatunayan naman na may death threat din sa kanya, sa mga Oplan Romanov. At saka yung kanyang ang tinatawag na chief of staff niya, si Attorney Zuleika Lopez, ay umiiyak. So natural lang na bugso ng damdamin niya. So whatever it is, I'm comfortable na walang may katwiran itong una sa pagsabi niya na kumausap siya ng tao para ipapatay si BBM, si Lisa Marcos, at saka si Martin Romualdez sa kasagaling siya ipatayin. At yung pangalawa, hanggang ngayon, very sure naman ako na wala silang mapapatunay na may binulsang pera si Sara. Pero antayin natin, malay mo yun. Sasalang nila sa testigo si Ramil Madriaga. Antayin natin yun. Pero as of now, comfortable ako. Sa Lunes po, sunod na hearing. So ito pagbigyan natin, pa-analysahin natin. Pero bago yan, magma-music po muna tayo. Ang music ng ating channel ang isasalang ko. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, Magandang umaga. ano, kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing Magandang umaga. totoo kasing tirador, hindi Magandang umaga, Katiklat, Agnes Line. ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso
Paki-like, paki-share para marami ang papasok. Totokosing tirador, totokosing tirador, sa taong bayan Ano sabi ko, ano? Gordis? Yup. Ano yung sabihin ng tanga na maniwala? Hindi mo. Baka ikaw ang tanga. Okay, para ito sa mga tanga. Ah. Kagaya kay Lourdes, tanga. Bakit kayo susuporta pa kay BBM? Eh, magnanakaw yun. Si Sara, wala nang patunayan na may nanakaw siya. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga Sige, kontraktor Benedict naman, ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong HSBTV niya. scandal si Sara. Sari-sari. Tapang at Yun lang yan, malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Pag-usapan natin. Pero bago natin mapag-usapan, nais ko lamang po ay i-congratulate si Iliala kasi nanalo sa first game niya. Ang score ay tindi, no? Grab ka. 4-6, 6-4, 6-0. Sa first game, first set talo siya. Pero dalawang set, binuo siya hanggang sa huli 6-0. Grabe. Sobrang galing na ni Iyala. Ang tinalo niya, yung tumalo sa kanya sa Australian Open. Yung tinalo niya kanya si Alicia Parks. Ang ganda nito, pero hindi ko na yung ipakita ko ng litrato ni Alex Iyala. Hindi ko pwede mapapaplay kasi maano kung tawag diyan, ma-copyright. Uy, hindi na ko na. Dali, ito po si Alex Iyala. Yan po siya. Yan It's like to be a Filipino. Okay, sa center court siya naglaro. Ang laro kanina po, itatag na round of 64. Bali 64 players. Kaya isa nanalo siya, akit siya ngayon divided by 2. So magiging round of 32. Manalo siya, magiging punta sa round of 16. Manalo siya pang-apat, magiging round of 4. Yan. So dapat 5 panalo sunod para maging champion na naman sa ulit. Kapapanalo pa lang niya sa Washington DC na tour. WTA 500, mataas na ori yun. Okay, so ngayon, congratulations. And we pray, kahit na magkaiba pang ating paniwala, ipagdasal natin po si Alex Iyala. Maka Duterte ka man, maka Marcos, maka Leni, maka Kaliwa, i-pray natin si Alex Iyala. Ngayon, ito po ang aking pinoproblema, bayan ko. Ang pinoproblema ko talaga ay halos 3 milyon na Pilipino sa ngayon walang trabaho. Courtesy of Bongbong Marcos. Ganon kagaling ang Bongbong Marcos. Yan tingnan nyo. Paano kaya PSC jobless Filipinos rose to 2.59 million. Halos 3 milyon na yan. Ay umakyat mula noong June, July, August. So August malaki-laki na. Ang resulta po niyan ay na dami po na nagsaraan ng mga negosyo dahil sa krisis. Ang krisis naman po ay dulot po ng unang-una flood control dahil naipon na lang ang pera sa mga kurakot. Nandun sa bulsa nila, hindi umiikot ang pera. Kung hindi umiikot ang pera, for example, ganito. Tinago nila ang buong pera. Ikaw ay nagtatrabaho ng makarpintero ka. Kung hindi nila
hindi nila hinaharangan ng pera, ikot, may mapapagawa siya sa kanyang bahay, kukuha ng mga karpintero, ang karpintero, si sweldo, bibili ng pagkain, iikot yun. Pero imaginein mo kung walang papagawa, di walang tao. At ang transaksyon ng bawat isa, bibili, may sigurado ako na may buwis. Kada bili mo ay ng bagay ay hindi po bababa na mayroong kukunin piso ang Pilipinas sa mga transaksyon binili mo. Sasakay ka sa Grab, sakay ka sa tricycle, bibili ka ng gasolina. Ang gasolina, mga mahigit 10,000, 10 piso ang kinukuha. Mga 20 pesos ang kinukuha ng gobyerno natin sa bawat litro. Ganun po kalupit ang ating pamahalaan. Actually, hindi na natin kailangan magbabayad ng income tax para kumita ang pamahalaan. Binamahalan lang nila ang excise tax na tinatawag at saka value-added tax. So, ngayon, ano ba talaga ang dapat na sistema? Ang problema po natin sa ating pamahalaan ay pagdanakaw ang pinakaunang problema. So, kung may magdanakaw, kakaroon ng project, nakawan pa uli. So, pag nanakaw ang pinaka-problema natin. So, kailangan natin ng matibay na pagpapatupad ng batas. Pero paano magiging matibay ang pagpatupad ng batas natin? Teachers Pit TV, Dr. Toto, nagsuggest si Tuta, palitan daw ang confidential. Wala yun. Kahit anong palit mo sa pangalan. Wala rin po. Kung ang mag-operate ay ganun tao din, wala rin mangyari po. Pasensya tayo po. So, si Elijah Socorro Jr., si Mine, okay, ito po ang aking proposal. I am trustworthy. Ito ang aking proposal. Tulungan niyo ako sa pagkakampanya. I am now decided. Senior citizen na po ako. Siguro ito ang may ibibigay ko na regalo sa aking bansa bago lamang tayo mawala sa mundong ibabaw. Inisip ko na magkakampanya po ako sa tinatawag na papirma sa Constitution. Ano yun? Magpapapirma ako, may kinausap na ko na isang abogado na kaibigan ko. Gagawa po ng tinatagpapirma ng isang proposal na amendment sa Constitution. Ngayon, ang paraan natin para walang daya pati sa mga term limits ay one topic lang tayo. At malaki ang trabaho kong gawin. Sa nakikinig sa akin, siguro tayo lang magsimula na core group ay maparami natin. Tatawag tayo sa mga probinsya. Ang pinakamalaking trabaho dito ay magpapapirma. Ganito po yun ang papel. Isang bond paper lang po ay marami ng perma at saka may tinatawag na mga ID. May litrato ng ID. So, pagkatapos niyan, papanotaryuhan natin. Kailangan maghigi din ako ng mga volunteer lawyers na mga magnotaryo. So, ibig sabihin, kakausapin natin ako sa mga volunteer lawyers na pupunta lamang sa kanilang opisina kung sino ang gusto pumirma para sa paghiling na babaguhin natin ang ating konstitusyon isang topic lamang para walang dayaan. So, anong topic ang gusto ko po mangyari? Ganito po yan. Ang problema po natin number 1 sa Pilipinas ay maraming magnanakaw. Sa pribado man o mas lalo sa gobyerno. Maraming sinungaling. Maraming mga-api. Maraming hindi sumusunod sa batas. In other words, ang problema natin po ay pagpapatupad. So, may naisip akong solusyon na bilang isang mamamayan, hindi bilang isang opisyal. Kahit hindi na natin kailangan maging opisyal. Pero mas maganda sana kung senador ako kasi may karoon ako ng pundo, iikot ako sa buong bansa. Ang gagawin natin ay magpapirma tayo, i-amendahan natin ang Constitution, at isa lang po ang amendahan natin. Doon lang po sa Section 1, Article 3. Ano yung Section 1, Article 3? Sa ngayon po, ang Section 1, Article 3 natin ay nagsasabi, no person shall be deprived of life,
liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Yan po ang section 1 natin ngayon. Ngayon, gusto ko po, masisingitan yan ng ganitong salita. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law and the jury, and the judgment of the jury. Yan ang isingit ko, and the judgment of the jury. Yan ang isingit, tatlong word lang. Nor any person shall be denied the equal protection of the law. So, anong ibig sabihin po ng judgment of the jury? Ay, ganito po yan. Pag siningit ko na dyan, lahat na ngayon ng trial natin sa korte ay mga tao na po kayo na bubunot-bunutin sa kada probinsya, kada lungsod. Bunot-bunutin ang pangalan mula po sa tambyulo ng mga o listahan ng mga botante sa bawat lalawigan at bawat lungsod. Kukuha ng 50 sa bawat kaso may criminal case. Kada criminal case, kada civil case, kukuha ng 50 pangalan sa tambyulo na listahan ng mga botante sa kada lugar. Ang lugar natin ay kada city or kada probinsya. Pagkatapos ipapatawag sila sa Hall of Justice. Interviewin lamang para kung alamin lang kung may kakayahan siya na manood sa mga testigo na nagsasalita at magkaroon po siya ng tinatawag na paghuhusga sa bawat testigo. Kung nagsasabi ng totoo o hindi. At kung paghusga niya sa bawat testigo, gagamitin niya po yan isama sa ibang mga testigo at siya ngayon ay huhusga sa mga akusado. Kopyahin na lang natin ang sistema ng Amerika kasi successful experiment na yun. Sa Amerika po, 12 ang kasapi ng jury. So, sa 12, kailangan unanimous ang boto kung i-acquit. Unanimous din ang boto kung i-convict. Pero kung civil case at saka mga administrative case sa mga discipline sa trabaho, ay majority vote pwede na. At kung bakit, anong naiba yan? Kung sa criminal case, kasi proof beyond reasonable doubt pag criminal case. So, yan po ang aking pangarap. Sana tulungan niyo ako, Tetsuya Pet TV. Mag-organize tayo, si Ben Reclamador. Sana mag-organize tayo para naman, ako kasi senior citizen at kung mapatupad natin ito, maipakalat sa buong Pilipinas. Kailangan natin ng pirma sa bawat distrito ng 12% ng botante sa kada distrito. Pero walang ibang distrito, walang mababa sa 3%. So, ibig sabihin, pwede mangyari 40% sa isang distrito, basta wala lang mababa na 3%. At kung makompleto natin makuha sa lahat ng distrito, magkaroon tayo ng 12% na botante. Magkano? Ilan ng 12%? Sa kain po, 70 million ang botante. 7 times 12. So, 7 times 10 is 70 plus 14, that is 84. So, 8.4 million ang kailangan natin ng botante na pipirma sa ating petition. So, at kung kompleto na natin ang pirma, isusubiti natin sa COMELEC. At ang COMELEC ay obligado magpatawag ng plebisito at isubiti sa tao ang tanong na sasagutin ng mga botante ng yes or no. Ang tanong niya, papayag ka ba na baguhin ang Section 1, Article 3 ng Constitution na ito ngayon ay kung papayag ka, babasahin mo na ito ngayon na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law and the judgment of the jury. Nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Ganun po. Anyway, silingit ko lang ito kaysa sa ating mga topic. Ang topic po natin ngayon ay, maiksi lang naman ito. Natunghayan naman po natin
ang mga testigo sa confidential fund. Ni isa sa kanila po ay walang nagsabi, walang nakapagbigay ng ebidensya na may ninakaw si Sara na pera. Ano ba ang meron? Ang meron lamang po ay irregularidad sa pagbibigay ng resibo. Acknowledgement ang receipt ang lahat sa patungkol sa mga taong binigay. At nakita naman natin peke ang lahat ng mga pangalan. Sinabi mismo ni Attorney Roderick Wamil na auditor, state auditor, tinanong siya ilang beses, ilang mga senador na nagtanong sa kanya. At pati si Michael Pua, attorney, at saka si Attorney Lorna Kapunan ay nagtanong din sa kanya. Tinitingnan niyo ba may mga pangalan na nakalagay dyan? Kilala niyo ba siya? Hinahanapan niyo ba yun ng ebidensya kung mga yan ay totoong tao? Isa lang po ang sagot niya. Hindi po. Hindi yan binabawalan. Hindi rin sinusuportahan. So, neither allowed nor prohibited. Ganon ang ibig sabihin. So, ibig sabihin po ay nakita mo na lungkot ang mga mukha nila ni Luis Rosalie? Nakita ko mga mukha nila, nalungkot sila nung sinabi ng testigo na kahit piki pa yan ang nakalagay sa pangalan ng tumanggap na pera ay walang problema. So, ang naging problema dyan ay kung kasunod, ang hindi natin alam kung nagnakaw ba talaga si Sara o hindi. Kasi ang nakita lamang po natin ay ganito, resibo, ibang pangalan, at okay naman pala sa confidential fund na magbibigay ng resibo na peke ang pangalan. So sa ngayon, let us just give the benefit of the doubt to Sara Duterte na wala siyang ninakaw kasi walang ebidensya na binulsa niya. Kahit pang iba doon, it turned out, kagaya kay Mary Crispiatos, 70,000 pesos ang binigay sa kanya, pero hindi cash in kind, mga medicine. So ngayon, ang hinahanap, naintindihan naman natin, ang hinahanap po ng auditor ay ganito. Dapat daw sana, kung medicine, dapat may resibo. Kasi hindi naman yan malalaman, hindi naman hahanapin ang pangalan ni Mary Crispiatos. So kung medicine daw dapat ay may official receipt. So ngayon kung diferensya man yan lang po ang diferensya sa mga resibo ni Sara. Let the senators decide. Kung ako naman tanungin mo, walang problema yan sa akin. Kasi unang-una, may pwede naman kasi i-argumento. Kung ilagay ko po ang pangalan ng store, di pangalan, alam mo, makilala niyo na kung sino. Kung ilagay niyo ang street, ang lugar kung saan, edi makikilala na. Kaya nga, nasa una pong circular ng Commission on Audit sa 1992, October 1, ay bawal kahit kunting hint. Bawal. Pero ngayon na lamang sa circular na may petsa na January 2015, Circular 01-2015, na pumirma dyan Department of Budget and Management, pumirma dyan ang COA, pumirma dyan Department of National Defense, pumirma ng Department of the Interior and Local Government, at sa mga local government. So sila lang. Kung ako naman tanungin mo, kung ako naging defense lawyer ni Sara, hindi maobliga ang Office of the Vice President, Office of the President, Supreme Court, Department of Justice, hindi maobliga na maglalagay ng resibo. Hindi maobliga na susunod sa Circular 2015, 01-2015. Unang-una, hindi naman po yan batas. Circular lamang po yan. Ang sinusunod lamang natin po ang batas. So, that's it. So total, wala po tayong nakita na ebidensya na binulsa ni Sara pera. Maantay natin baka si Ramil Madriaga. Pero so far, so good hanggang ngayon. Kaya ang aking sinusuportahan, open naman ako sa inyo. Mas gusto ko si Sara na maging presidente. Kasi kung siya maging presidente, mind you,
sigurado ipapakulong niya yung mga kawatan na yan. So, pakinggan muna natin siguro dito yung sinabi ni ang magandang interview ito kay Attorney Edward Chico. Magaling na komedyan na abogado. May comedy bar siya. Pakinggan natin si Attorney Edward Chico. Ayan. Kanina sa 12 day ng impeachment trial, may mga tanong, pag confidential ba kailangan may ilahad yan at kailangan kompleto mga dokumento, kailangan very itemized? Ano bang punto de vista mo dito, attorney? Well, actually, malinaw din naman yung batas patungkol sa pag-audit ng mga gastusin ng confidential funds. May mga documentary requirements din naman talaga. Kaya lang yung mga pangalan halimbawa ng tao, hindi naman inaasahan yan na ipapangalanan mo talaga. Kasi nga, the reason why tinatawag na confidential funds yan, they are supposedly earmarked for activities na dapat medyo tago, hindi ba? Pero pagka kinakailangan, technically, pero parang sealed envelope na yung mga tao na yan, tunay na pagkakakilanlan ay ando doon. Hindi ba? So, hindi naman yan dapat talagang binubuksan. Actually, hindi masyadong ma-issue naman yung confidential fund. Nagkaroon lang talaga ng issue precisely because we have this impeachment. Pero I remember, in fact, during ng time ng dating ombudsman, natanong sa kanya yan during budget deliberations. Kasi may confidential funds din ang ombudsman. At ganun din yung paliwanag niya, no? Sinasabi niya na Sino to, attorney? Si Samuel Martires, no? Samuel Martires, tama, no? Si Samuel Martires, I distinctly remember. Yeah. Yun din yung binabanggit niya. Kaya niya, ang sabi niya, kung gusto niyo, di tanggapin niyo na lang yung aming confidential funds, kesa tatanungin niyo kami. But let me be honest about it, yung circular na inisyo naman kasi ng Commission on Audit also allows for auditing of this fund. Because they should actually be liquidated. They should be presented with the necessary papers and documents that could reflect how these funds are actually expended. Yung ginawa kanina noong witness, as an auditor na siyang nag-audit, may personal knowledge siya as regards the documents and papers submitted for purpose of audit. Ibig sabihin, ang matetestify niya lang ano yung mga dokumentong sinabmit, sa mga dokumentong ito ano ang kulang, sa mga dokumentong ito ano ang tama. So at the end of the day, his expertise will only be limited to the fact na may irregularity, for example, sa mga papeles. But whether or not they were actually expended properly is another issue. Just because those documents are irregular does not necessarily mean automatically sasabihin mo may corruption or napunta yun sa bulsa, halimbawa ni Vice President. Because ang tingin ko, walang kakayanan ng prosecution na patunayan yan precisely because I think wala silang enough witnesses na merong personal knowledge how these funds were actually disbursed. The only thing they could do at best is to point to the irregularities. At yung irregularity naman yan, hindi naman yan bago. Pag pumunta ka ng COA, kadalasan kapag ino-audit ang mga papeles at dokumento, palagi naman may pagkukulang. Kasi ako matagal din ako nag-practice ng litigation dyan. Naalala ko may estudyante pa nga ako dati dyan sa COE. Kasi meron isa kong kliyente na governor at that time. Sabi niya nga sa akin, sir, kung magiging mahigpit tayo mula Apari hanggang Hulo, di ba, lahat ng mga governor, lahat ng mga LGUs, may problema talaga sila pagdating talaga dito sa paggastos ng mga pondo kasi hindi malinaw yung, hindi pasado kumbaga sa pag-audit talagang it takes time. So ang ibig ko lang sabihin, ang point ko lang, ang kaya lang gawin ng prosecution the way I see it, is to establish yung certain irregularities in terms of documentary requirements. But whether or not ginastos talaga or hindi, is really something else. Kaya kung totoo yung sinasabi ni Attorney Michael Poa na maipapaliwanag nila, hindi ba sabi niya when the time comes, kapag depensa ang nagpresenta, mapapatunayan nila, that definitely is a different ball game. Tandaan natin, ang impeachment ay optics lang yan. Ibig ko sabihin, yung tingin ng taong bayan, pag napaliwanag nila talaga na may napaggastusan at hindi naman napunta sa bulsa halimbawa ni Vice President, definitely malaki ang impact nun. But on the other hand, kung hindi nila maipapaliwanag kahit papaano, mahihirapan sila kasi ang ginagawa ng prosecution ngayon, maglagay ng mga red flags. Diba? O nakita nyo to, kulang So baka may mali. So yun ang nangyayari lang dito sa impeachment na ito. So ibig sabihin, sa level ni Attorney Roderick Wamil, ay hindi niya sakop yung pagsabi na
itong confidential funds ng OVP at ng DepEd ay illegally used. Hindi niya pwede sabihin yun. Wala siyang personal knowledge Kayo, yun, hindi naman niya tama. alam kung paano talaga Oo, nagamit eh. What he could simply testify on is the fact that based on the audit conducted, Mhm. there are certain irregularities that attended the submission of the document. Oo. That's the only thing he could say, hindi ba? Oo. Alam mo kasi sa totoo lang, usually, ang dapat na pinipresent nila dyan, yung head mismo ng COA. Ayun. Kasi yung head ng COA, Tama. mas malalim yung pagkaalam niya. Tama. Hindi ba? Kasi si attorney, ang pwede niya lang i-present, yung kanyang personal knowledge, yung nag-conduct siya level ng lang audit. niya. In fact, sinabi niya ron, mula pa sa time ni Dina, hanggang time Oo. ni, di ba? Ni Robredo. Kapag siya na daw ang nag-audit na, and that's the only thing he can even talk about. Tama. But whether or not merong talagang corruption doon is already something that's beyond him. Tama. Kaya lang, ang ginagawa ng prosecution kasi, by highlighting, halimbawa, si Mary Piatos, hindi natin kilala kung sino to, yung mga ganun, yung statements Oo. like those would give the impression na, ay, baka yung pera binulsa nila kasi hindi natin kilala kung sino tong mga tao na to. Oo nga. Tapos kulang yung mga dokumento. Oo. Sa totoo lang, medyo it raises some issues, di ba? Kung Mhm. ikaw ay nag-iisip na tao, teka nga muna, bakit hindi ko kilala ito? Mhm. But that is not enough. Antayin natin yung defense. Baka kasi maipakita ng defense kung sino talaga yung mga tao na yon Oo. o may paliwanag sila, then definitely that would become a different story. Oo. Pero bilang ay state auditor, hindi ka pwede, kunyari, kung dumating man ang mga dokumentong hinihingi mo o yung inaasahan mo sa gagawin pong liquidation dito sa confidential funds, hindi mo rin pwedeng sabihin na, ito pa lang si Mary Grace Piatos ay ito pala yon, ganun. Hindi sila pwede doon. Hindi sila pwede magbanggit. May batas yun, di ba? Ang lang nila. Oo. Ang nire-require lang nila would be as soon as those names are submitted, Oo. yung mga pangalan na ito nakalagay sa sealed envelope and they're not even at liberty to open them up. Ayun, oo. Kasi di ba, ang purpose lang niyan is that in the event na magkakaroon ng problema, at Oo. least may patunay na yung mga taong ito ay totoo. Oo. Kasi because malinaw kasi yung batas na iniba natin yung treatment nitong confidential fund Mhm. precisely because the term itself would suggest it's confidential. Di ba? Tama. Oo. Eh di sana ordinaryong pondo na lamang ito. Mhm. Di ba? Kaya itong mga confidential funds nakarely ito mainly sa sertifikasyon halimbawa ng principal na ito ay ginamit sa tamang pagkagagamitan. Mhm. At hanggang doon lang siya. Naalala ko, di ba, tinatanong pa siya, anong masasabi mo dito sa mga nakita mo? Di ba, Mhm. parang unconscionable ba ito? Yeah. Di ba, may mga ganun tanong si Kapunan, kasuklam ba ito? Kita mo, he was quick to point out that irregular lang. Oo. Because he really couldn't say whether or not they're unconscionable because he has no personal knowledge Mhm. whether or not the money actually went to the pockets of certain people Mhm. and not really not really used for the purpose for which supposedly it was intended. Pero may nabanggit si Attorney Lorna Kapunan na natanggal naman sa listahan yun, yung sa sa record, yung sinabi niya scam yan, scam. Alam mo naman si Atty. Kapunan, marami naman laging sinasabi, hindi ba? So, wala tayong magagawa. Oo. Yun yung style niya bilang abogado and I Mhm. think he's very effective with respect to that. Mhm. But in reality kasi, conclusion yun. Oo. In fact, that's the reason why pinatanggal yun sa record. Yeah. Kasi yung sasabihin ng scam yan, ang magde-decide nun yung mga senator judges Tama. based on the pieces of evidence presented. Oo. Yung abogado, you're not supposed to say scam yan because, Mhm. di ba, ang trabaho mo mag-present ng ebidensya, mag-argue ng argument, Mhm. di ba, mag-participate sa examinasyon ng witness, at hindi mo trabaho na magbigay ng konklusyon. Oo. Ang problema lang kasi dito sa impeachment kasi dahil marami rin kalahok dito, hindi naman abogado, kung abogado man wala masyadong karanasan, Mhm. hinahayaan nila yung mga abogado na magbigay ng konklusyon. Mhm. Naalala mo ng time ni Senator Liz Ontiveros, nakalimutan ko yung tinanong niya, pero tinatanong niya abogado, ano sa tingin mo? Mhm. Hindi ba? Hindi mo tatanungin kung ano sa tingin mo yung Yes. abogado. At trabaho lang ng abogado, mag-present ng evidence. Oo. Kaya nga, it's really proper, ano? Kaya lang, syempre, alam mo naman, ang impeachment political exercise. Kaya nga napansin mo, kahit tinanggal sa record yan, Mhm. in-interview pa siya. Pinalinaw pa sa kanya, ba't mo ba sinabing in-scam, hindi ba? Oo. So, ang nangyayari rito, kahit alam nilang hindi proper, sasabihin lang nila kasi pag nasabi na nila, Mhm. naparating na nila sa publiko, ang publiko, hindi naman naiintindihan ng publiko na hindi admissible yun o tinanggal na yun sa record. Mhm. Diba? As far as the public is concerned, scam pala yun, hindi ba? Oo. Kaya nga yung mga abogado, dapat sinasabihan na huwag magganon because you do not want to unjustly Mhm. influence the public to think of the issue the way you want them to think about it, hindi ba? Dapat Oo. hindi mo influensyahan yung kanilang perception at perspektibo. Opo. At attorney, will it matter Bago bago ang magaling si Atty. Edward Chico magpaliwanag. Ben Declamador, ang sabi mo scam, opinion mo lang po yan. Pero ang katotohanan po ay lumalabas na wala silang personal na alam kung saan napunta yung pera. Ang nakita lang natin sa mata natin ay resibo. At nakita din natin sa mata natin na iba dinideklara, binili ng pagkain, binili ng gamot. Pero
wala po tayong nakitang ebidensya na kung saan na binulsa ni Sara. So with that, satisfied na po ako niyan. Hindi na po magmamatter yan, Benrique Amador, kung ang sa tingin mo ay magnanakaw. Ang importante naman po kasi dyan, ang buboto ay mga senador. Kailangan ng 16 na boto ng senador para i-convict si Sara, para matanggal si Sara. So at least, tayo naman na nanonood, kailangan ma-educate ko po kayo. Dapat ang magiging mentalidad po natin lahat, kung wala ka nakitang ebidensya, kahit anong suspetsa mo pa nagnakaw isang tao, don't conclude na siya ay magnanakaw. Pero kung just for the purposes of, halimbawa, magkikriticize ka, at nakikita mo dami siyang sasakyan, then justified ka, at least may basihan po kayo. Sa larangan po ng tinatawag na larangan ng pagiging media, kasi dyan ako nanggaling sa media. Wala pong problema na tawagin mo kahit sinong opisyal ng bayan, kung sinong popular na tao, ay sila po may obligasyon na magiging mabuti sa mata ng tao. Kaya fair game sila kung i-criticize natin ang mga popular na tao. So ganon, tandaan ninyo, wala pong kayong problema kung ang i-criticize niyo yung opisyal ng bayan. Hindi siya pwede, kahit magsampa pa siya ng kaso, hindi mananalo ang kaso niya. At fair game ang lahat ng mga popular na tao, mga artista. Kung ano mga kwento-kwento, mga chismis sa kanila, okay lang yan. Ngayon dito, kay Sara, dahil vice president siya, okay lang yan. Kinikriticize siya. Una, kinikriticize siya. May katwiran naman ng mga tao na mag-criticize sa kanya. Siyempre, nakita siya naluntok ng sheriff. Nakita rin siya na bratinela daw parang ang ugali. So, yan na talagang ugali ni Sara. Ay, nasa inyo naman yan kung gusto niyo. Pero kung ako naman tanongin niyo, ang akin pong Benrique Amador na pamantayan sa isang tao, ewan ko kung kayo, kapag nakikita ko po Benrique Amador, ang tao na kaharap ko laging nagkakamali. Kapag pipili po ako ng empleyado, halimbawa, mayroon nag-apply sa akin, mas pipiliin ko po yung laging nagkakamali. Bakit, Le? Totoong tao siya eh. Hindi niya binabantay ng katawan niya na kailangan hindi siya makasigaw. Mas gusto ko pa yung totoong tao. Kasi bakit? Kung mayroon ako kumpanya, I want honest people. Number 1, honesty is the best policy. Number 2, competence. Alam ang trabaho. Panghuli na lang sa akin yan, ang tinatawag plus factor na lang yan kung maganda pang ugali. Ganun lamang po. Tatlong bagay lamang po ang aking pagpipilian para kung ako ikukuha ng empleyado. So, si Procure Salakot, totoo po yan basta nagkakamali-kamali ka mga salita. Kasi kayo, mapagkunwari ang nakikita nyo. So, ngayon, ito, ulitin ko lang. Hindi naman natin maitatanggi na maraming mali sa mga resibo. Ang tawag natin resibo, tawagin lang natin acknowledgement receipt. Kasi iba yung resibo na may official receipt na dumaan sa BIR, iba naman yung resibo na acknowledgement receipt. Maraming lay doon ang magkamali, ibang petsa. Kagaya na ipapakita ko ng petsa nagkamali, sa mga resibo. Kaya ito po yung mga naging dahilan kung bakit hindi tinanggap ng COA. Kagaya nito mga resibo. Titingnan ninyo po. Umabot po mga resibo na ganon, umabot po sa 73 million daw. So, kaya hindi natanggap. Yan ay sa una. Kagaya na titingnan ninyo. Ano ang tingin ninyo sa resibong ito? Di ba nakita nyo? Ang pangalan ay, anong pangalan doon? TJ Verano. Tapos may pirma ni TJ Verano, pero alam ko hindi totoong pangalan yan. May nakalagay date, 22/12/26. Hindi ba pagkamalian, naging 2026?
dapat 2022 yan. Or pwede rin sabihin na yung gumawa ng pizza na yan ay 12 December 26, tapos ang 22, yan ng taon. Siguro nga. Pero yung mga ganun po, hindi tinanggap ng court, ng Commission on Audit. Kaya hindi tinanggap, kaya naging nauwi po sa tinatawag na notice of disallowance. So nakita na natin na ganun ang naging problema. May problema pa ron iba na hindi pala pera binigay, halaga equivalent, kagaya kay Marie Chris Piatos. 70,000 ang binigay, pero in kind medicine. Meron pag iba doon. So mga iyan po, hinanapan po kasi pag medicine, hinanapan ngayon ng auditor ng resibo. Hindi nakapagbigay ng resibo si Sarah sa mga medicine ganun. So, pinag-ipon nila yung mga ganun hindi nakasunod sa pamantayan ng 2015-01 na Joint Memorandum Circular at kinuwento nila at pinapabayaran nila kay Sara Duterte. So ladies and gentlemen, iba po yung sitwasyon na walang binigay na resibo kaysa yung sitwasyon na may binigay na resibo, sinabihan nga lang mali ang resibo mo. So, dapat ibahin natin ang dalawang punto na yun. Anyway, after all, ang magdesisyon naman dito ay mga senador. Sa tingin mo ba, senador ay bubuto kontra kay Sara kung ganun pagkakamali? At pag-isipan din ng mga senador yan, 32 million ang bumoto sa tao, tapos sa ganun pagkakamali lang, tanggalan mo siya. At saka, actually, itong mga hearing na to, parang ano lang to eh. Parang compliance na lang po ito eh. At kung wala ka naman talaga makikita dyan na ninakaw, ay walang mangyari. Sa sunod na lang natin pag-usapan ng bank record pro copia sa lakot ha. Kasi natapos pa lang po natin ay grave threat. At saka ngayon patapos pa lang, mahaba pang lalakarin nitong confidential fund. Para maintindihan ng mga mamamayan na nakikinig sa atin. Basta so far, wala pang ipinakitang testigo na nagsasabi nakita niya si Sara na binulsa ni Sara ang mga pera. Ngayon, kung wala tayong makikita ebidensya ganon, maaring may suspetsa tayo sa mga resibo na binigay na maaring binulsa ni Sara yan. O galiin po natin na kung wala tayong makikita ebidensya, huwag po tayo mag-conclude na ganon nga. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo siguro. So, sablay si Elton John. Elton John Kapunan. Narinig na. Alam, hayaan mo na si, matanda na kasi si Lorna Kapunan. Yan, mga style niya na yan talaga. Pagbigyan na lang natin siya. Tapos si Bangag, billion ang confidential fund. O nga, billion na 4 billion and 625 million ang confidential fund ni Bangag. Si Procpio sa lukot. Makikita yan kung totoo ba pagbukas lang. Tingnan natin sa mga bank account. Sa sunod na kanya, wala pa tayo po sa Article 2 yan eh. Wala pa tayo sa Article 2. So, Bendy Commodore, hindi makakamali si Sara sa budget niya. Intentional na gastusin ng pera. Okay, Romel Bengson, iba talaga magpaliwanag ang batikang trial lawyer. Klaro ang pagpaliwanag mo, Tirador. Salamat po, Romel Bengson. Naimbagabigat sa mga kadakayo amin, no? Magandang abak sa mga kabalayan. Maray na aga sa mga Bicolano. Tapos, marayaw, may naat sa mga tausog. Mapia kapipita, langon sa mga pagari, akan agupakat. Sa mga Surigao nun, maradyaw nga aga sa inyo. Tapos sa mga waray-waray, maupay nga aga. Sa taga-Bohol, sa nang asawa ko nanggaling, maadyong aga sa inyo. Dadyon kamo sa Bujol. Okay, sino pa? Sa Cebu, maayong buntag sa inyo sa Cebu.
sa Budyol di ay ano, maayong buntag. Okay. Saan pa? Sa mga binabati ko po yung aking naging client na isang dedikadong relihiyoso na Muslim na ah, si Bapa Ingkong Binago. Ay magandang umaga po. Diyan po siya sa Nalos, Kemba. Sa mga kaibigan ko na mga MILF, diyan po sa Balut Island, sa dulo lamang ng Sarangani. Magandang umaga, mapya kapipita sa inyo langon. Si Marcel Aguelo, mula nang naging DDEC attorney, nagiging kagaw. Hindi po kagaw ang kwan, nagiging unfair ka lang sa iyong salita. Okay ha, pag-usapan natin bakit ako nagdi-DS. Nagdi-DS pa ko una, maraming dahilan. Una, yung mga kasama ko sa Dilaw, sa kakamping at sa mga makabayan, sinusuportahan ang magnanakaw ni si Bibim. Ayaw ko na sa kanila. That's number one. Number two, yung inaresto ninyo si Digong na walang warrant of arrest dito, kidnapping yun, ayaw ko na sa inyo. May karapatan po lahat ng akusado. Kaya ikaw, Marcelo Aguilo, pasensya ka na, Aguilo, ang tingin ko sa iyo po, kumakampi ka sa magnanakaw, trilyon-trilyon, mga mali-maleta. Procopio Salakot, sige, bahala kayo kung ayaw si kay Ruben, pero ang sa akin lang, magiging mapagmasid na rin tayo. Hindi na Marcos loyalist ka. Itong mga si Marcos, totoo lang, ginagamit nila mga Ilocano na sumusuporta sa kanya. Hindi ba yan unfair sa mga Ilocano? O makahingi kayo ng pera dyan, bibigyan mo kayo ng pera? Kayo mga taga Ilocos Sur, Ilocos Norte. Okay. No wonder na number one sa ngayon sa survey, pinaka-latest na survey, 31% sa Ilocos Sur at saka Ilocos Norte, sa Pangasinan, sa La Union, si Sara Duterte. Kaya nga, number one siya, 31% sa the balance of Luzon. Sa Metro Manila, number one din siya. Sa Mindanao, 53%, number one siya. Ali, sa Visayas yan. Pero sa Mindanao, ay umabot pa siya ng 86-87%. Pero contrast rating lang, umabot pa sa 95%. So that is the reality of life. Kaya nga sigurado po ako, pag hindi lang nila matanggal si Sara sa Senate, sa impeachment, si Sara na po magiging presidente. Ganun na po aking masasabi. Very fair naman ako sa inyo. So, magandang umaga po sa inyo. It's Speak TV. Senador mong si Tuta at Robust at Krisa na supalpal ni Chis. Sino pang iba? Si Marley Sonbeng, Maya Paogto, Doktor Augto na ba? Uy, malapit na. Okay, Procopio Salakot. So, maupay nga ogto o maupay nga malim, nga kurup sa mga waray-waray. So, Ben Reclamador, Romel Bengson. Okay, hanggang dyan na muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat.